Ako po si Banateros, Boss Dada TV. Naglilingkod, naghahatid po sa inyo ng reaksyong umaatikabo. Mas mainit pa sa hot. At mga boss, meron na namang malupit na speech etong pinakamahal na presidente natin na si Bongbong. Hindi na nadala to. Abnoy talaga. Matindi talaga ang sapak nito. Sabi ko nga sa inyo, kung merong team suka, meron ding team may toyo. Bilisan na natin para makaharami tayo. By the way, bago ang lahat, may nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers natin na bago dito sa channel. Currently, we are at 117,000, 117,000 subscribers. 117,419 subscribers up as of this moment. Maraming salamat po sa inyong pagpatnubay sa mga bagong salta rito. Huwag kayong mag-alala, hindi po kayo mawawalan, hindi rin kayo magkakaroon. Maraming salamat sa mga nagla-like, nag-share. Importante ang like and share, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Importante like and share sa lahat ng mga content ni Boss Dada at ng Banateros dahil kami lamang po ang target ng lahat ng mga demonyo sa bayang Pilipinas. Kaya manood kayo sa mga content natin, i-share ninyo, i-like ninyo para maraming mga atakihin sa puso, hindi ba? Syempre, nagpapasalamat ako sa mga super chat, super thanks sa atin. Salamat po sa mga nagsusuper thanks sa mga videos natin. Sa mga gusto mag-super thanks, nandiyan dyan yan sa may like, share, ganun. Tapos meron doon heart na may puso, na may cross. Ayan po yung super thanks. Salamat po sa inyong mga super thanks dahil malaki po ang naitutulong yan sa ating channel. Alam nyo naman, hindi tayo binabayaran. Wala tayong amo. Hindi tayo bayaran ng kahit na kanino. Hindi katulad ng mga kumag, ng mga troll na bayaran ng mga buwis ng taong bayan. Walang buwis ng taong bayan ang napupunta sa mga Banateros, mga bossing, bagkus. Tayo pa nga ang nagbabayad, nagko-contribute sa bayan nating Pilipinas. At simulan na natin mga bossing para hindi na tayo humaba pa dahil pag-uusapan din natin yung mga malulupit na mga statement ng PDP Laban. Pero dito muna tayo mga boss. Dito muna tayo kay Pangulong Bongbong, ang pinaka-abnoy na Pangulo ng Pilipinas. So, nag-launch na naman siya dyan sa may Iloilo. Wow. Nag-launching siya dyan sa Iloilo. At dyan naman siya nag-speech. By the way, mga bossing, noong unang, noong 11, unang proclamation rally nila, pikon na pikon to kay Duterte tsaka kay Pastor Quiboloy. Gigil na gigil to kay Pastor Quiboloy kasi ba naman masyado namang ginalingan kasi ng SMNI ng KOJC at saka ng Pastor Apollo Quiboloy for Senator Movement. Mantakin mo nagkaroon sila ng simultaneous na buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao na na proclamation rally for Pastor Apollo Quiboloy. Isang tao lang Tapos nagyayabang tong tolongges na to. Kompleto daw sila, 12. Kompleto na nga kayo, 12 na nga kayo. Hindi nyo pa kaya yung ginagawa ng KOJC, mga hayop kayo, tapos may iinggit ka. Ayun mga boss, gigil na gigil si Tanga. Ngayon, nagsalita siya doon ng mga suka, nagsalita siya ng kung ano-ano, bahid ng dugo, etc. na ikinadismaya din ng kanyang mga kasamahan. Na ang sinasabi nga nito ni Erwin Tulfo na he is not for negative campaigning. Kasi yung ginawa ni Bongbong Marcos is a negative campaigning. Mantakin mo, wala na nga silang mga plataforma. Wala na kayong plataforma, nanira pa kayo ng kapwa nyo, mga hayop kayo. Sabi nga, if you can't beat them, ganon ang moto. Ang moto ng alyansa ng mga bagong magnanakaw
sa Pilipinas, ang motto nila, if you cannot beat them, drag them down. Ganun. Oh, so gigil na gigil. Oh, at kinaumagahan, nag-retract naman to si Tanga. Sabi nga niya na maraming mga masasakit na salitang na bitawan, pero umaasa daw siya na pag natapos na ang halalan, ay babalik na sa dati. Ulul! Tanga ka ba? Matapos nyo kamkamin lahat ng kayamanan ng Pilipinas, nangangarap ka pang mabalik sa dati? Matapos ka makapagsalita ng kung ano-anong kabulastugan? O ngayon, pakinggan natin yung pangalawa niyang. Ito, dapat magaling ka na dito, Bongbong, ha? May practice ka na nung una, dapat mahusay ka na dito, dapat wala ka nang mali-mali, ha? Mas magaling pa ako sa'yo mag-speech. Wala pa ako listahan. Ako, nagbablog ako dito, wala akong binabasa. Oh, ako, impromptu ako. Pagka pinlay ko dyan, doon ko nire-reactionan. Hindi ako yung parang nawawala ng sasabihin, tapos nagbabasa-basa, nagbubulit-bullet points. Wala akong ganyan. Ako, pag nag-react ako, organic, kung ano yung galing sa puso, yun ang lumalabas sa bibig. Walang pos-pos. Dire-diretso. No dull moments. O ito, pakinggan natin ang bagong speech nitong presidente nating mayabang. Akala mo may naabot na sa buhay ang hinayupak. Ay kahit na lahat ng atensyon po natin ay nakaharap dito sa ating mga magigiting na senatoriable, ay huwag po natin kakalimutan, may halos 18 at 200 na iba't ibang kandidato na sa lokal, mula sa governor, sa congressman, hanggang sa sangguniang bayan. At nabanggit ko po yan dahil ipagmamalaki ko na ang alyansa lamang ang samahan na kumpleto ang kandidato sa bawat pwesto na tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national. Ano naman? Anong putang ina maitutulong sa bayan ng hinayupak na pagkakakumpleto nyo, mga kupal kayo? Ano maitutulong sa bayan? Ano naman kung kumpleto? Kumpleto nga, puros naman mga kawatan. Kumpleto nga, puros naman mga magnanakaw. Kumpleto nga, puros naman mga sindikato. Putang inaanin namin, kahit lilima lang sana, okay lang. Kahit hindi kayo makakompleto, basta magtatrabaho kayo ng matino. Ikaw nga mismo na pinuno nila, hindi ka nagtatrabaho ng matino. Sino pang gagong maloloko yung boboto dyan sa mga kandidato nyo? Ulul. Tangina mo, 20 pesos na kilo na nga lang ng bigas, di mo pa magawa. Magtatrabaho ka na nga lang ng matino, di mo pa magawa. Mag-i-speech ka na nga lang ng maayos, di mo pa magawa. Eh di sigurado mga tanga rin yung mga kandidato nyo. Nakakompleto kayo ng mga tanga. O, diretso. Hanggang sa pinakamaliit na bayan na sanggunian member. Yan po ay dahil Hoy, tang inat niyan. Simula pa lang eh. Tarantado ka. Simula pa lang nagdubidap-dap ka na naman, nag-alamano ka na naman. Ano yun? Tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national hanggang sa pinakamaliit na bayan na sanggunian member. Ayos. Yan po ay dahil Anak ng tinapay ka, Bongbong, ang yabang-yabang mo. Ang yabang mo, tas utal-utal ka. Ang hilig mong manilip ng iba. Pero yung sarili mo, hindi mo maayos. Tangina, kung ako anak mo, magpapapalit ako ng pangalan. Member. Yan po ay dahil pag tinitignan po natin Inanto, abnoy. ang mga ibang partido, nakakandara pa po sila. At Ayan ka na naman. Nagkakandara pa saan? Gago, hindi na kayo pinagpapraktisan. Utang ina nyo. Ilabas nyo kung ano plataforma nyo. Kung anong gusto nyong gawin sa bayan. Gago kayo. Kahit magsama-sama kayo lahat, isama mo na lahat ng pati yung local government. Tapatan ninyo yung 70 plus bills na nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy, mabibilib ako sa inyo. Pag nagawa niyo yun, magaling kayo. Tarantado ka ba?
Tingnan mo nga yung mga kasama mo pag nagsasalita dyan, ni walang mga plataforma, ni hindi alam kung anong mga gagawin. Sinisita mo na naman yung iba eh. Focus ka lang sa inyo. Focus ka lang dyan. Kaya ang daming daming nagagalit sa yung mga kandidato mo eh. Nilalaglag mo sila eh. Bobo ka talaga, Bongbong Marcos. Paano mo nasabi? Ang election po, ang kampanyahan, it's a numbers game. Kung merong dapat panahon kung magpaplastikan, ito na yung panahon na yun. Panahon ng plastikan ngayon kasi nga kailangan mo ng numero, kailangan mo ng boto. So, sa politika, your enemies are your friends. Pero dahil bobo ka, dahil wala kang alam, at dahil wala kang kwentang presidente at wala kang kwentang campaign manager, at wala ka rin kwentang pinuno ng alyansa na yan, nilalaglag mo yung mga kandidato mo. Paano mananalo yan? Mang-aasar ka sa ibang kandidato. Tsaka teka, bakit ang inaasar mo yung mga taga-PDP lang? Bakit yung mga komunista ng mga senatoriables hindi mo inaasar? Bakit? Magkakakampi ba kayo? Ayan ka na naman eh. Nagyayabang ka na naman. O sige, diretso. Hanap sila ng kandidato, hirap na hirap silang kumuha ng miyembro. At hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa, na-kompleto po natin yung lineup. Ano naman ngayon? Ano ngayon kung kompleto? Ano ngayon kung hindi? Ano naman ngayon? Kahit na kompleto mo yan, hindi mo naman kayang ipanalo lahat yan. Ang yabang-yabang mo, Bongbong, di mo nga na ipanalo si Gadon. Hindi mo na ipanalo si Gadon. Hindi mo na ipanalo si Harry Roque. Hindi mo na ipanalo si Palelo. Pinagsasasabi mo. Kung makayabang ka. Kung makapagyabang ka, kala mo na ipanalo mo yung mga kandidato mo noong nakaraan. Walang hiya ka. Yun na ngang inampon ni BP Sara, yung pa yung nag-number 1 na senatoriable, ayaw mo pa dun. Dali lang po ang sagot dyan. Dahil ang Ito daw bakit daw sila nakakompleto? O, tinan nyo kung anong sagot. Madali lang daw yung sagot. Ilan to? Madali lang yung sagot, ha? O, sige, tinan natin anong sagot nito. alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may panindigan. Hindi ito nagsasama para magtulungan lamang, para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may panindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Wow. Tangina mo? Pinalabok mo pa? Napakagunggong mo talaga, walang iya ka. Nilagyan mo pa ng mga palabok ha. Pinaikot-ikot mo lang eh. So kaya sila nagsama-sama, madali lang. Kaya sila nagsama-sama dahil hindi lang sila nagsama-sama. Sila po ay nagsama-sama para sila po ay magsama-sama. At nung nagkasama-sama na po sila, ayun na po, nagsama-sama na sila. Okay, nag-ilan to, sabog na naman. Ano ba hinihit-hit mo kasi? Tanggalin mo muna kasi sa plastic bago mo hit-hitin. Pati yata yung plastic, nahihit-hit mo na eh. Ano pa? O sige, ano pang sasabihin nito? Sige pa, diretso. Nagpalakpakan yung 5 tao. Hindi nila naintindihan sinabi. Takay mo pinagkaya na sila nagsama-sama. Alam nyo kung bakit? Simple lang. Alam nyo kung bakit? Ang dami nila na kompleto natin. Simple lang sagot. Ano yun? Kasi po ganito yan. Nagsama-sama sila para sila po ay magsama-sama. At nung pinagsama-sama natin sila, nagsama-sama po sila na nagsama-sama sila. Para po sila ay sama-sama na magsasama-sama. Okay, nag-inan to. Tanga. Buisit. O, si Derecho. Kaya naman, malakas ang loob ko na magkampanya po sa inyo. Dahil pagka naman, kinumpara naman ninyo itong ating mga kandidato, ikumpara naman ninyo dun sa mga iba. Muna ikumpara mo, papahiya ka. Meron kang Manny Pacquiao na Bopols.
Ang tagal nang ini-interview yan. Ang tagal nang ini-interview sa Amerika yan. Sa tuwing may laban, hindi pa rin niya naiintindihan yung mga tinatanong sa kanya. Okay, pag malaki yung mga ano mo. Si Abby Binay, ano ba pagmamalaki ni Abby Binay? Ano ba yung pagmamalaki ni Camille Villar bukod sa sila yung pinakamayaman sa Pilipinas? Ayan si Amy Marcos, ano ba pagmamalaki niyan bukod sa kapatid mo yan? Yung ibang mga kandidato niyo, wala si Abalos, walang ipagmamalaki yan. Yan, berdugo yan eh. Yan nga ang pinuno ng mga kahayupan sa bayang Pilipinas eh. Si Tito Soto, mayroong Pepsi Paloma. Hindi naman kasama si Tito doon, kayo talaga. Oh, si Erich. Tangina naman, durugas ng identity, swindler, scammer. Tangina nyo, wag kayo magmalaki sa amin. Sige, diretso. Ay wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa. Ano? Wala tayong masasabi na hindi mo masasabi. Anak ng tinapay ka talaga, Bongbong. Ewan ko sa'yo kung saan ka nag-aral talaga. Sige, wala daw siyang masasabi na hindi mo masasabi. Sige. Sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Uy, gago, Marcoleta. Pastor Apollo Kibuloy. Executive Secretary Vic Rodriguez. Tarantado ka. Sigurado ka dyan, Bongo, Bato de la Rosa? Sigurado ka? Tangina, sinong kandidato mo si Lito Lapid? Gago, kahit yung magpipisbol sa amin dyan sa baba, mas magaling pa kay Lito Lapid eh. Ano sinasabi mo, wala mas gagaling kay Lito Lapid? Tangina, parang ang manikin lang yan dyan sa ano eh. Parang ang mantakin mo, naka-6 na taon na si Lito Lapid, hindi ko siya, mas madalas ko pa siyang nakita sa ang probinsyano. Kaysa dyan sa Senado, pinagsasasabi nito. Talinong-talino ka kay Lito. Si Lito Lapid, mas matalino talaga sa yun, Bongbong. Mas matalino sa si Lito Lapid, naniniwala ako. Pero si Lito Lapid, ikukumpara mo dun sa kabila. Tangina, ang katapat nun dun si Ipe. Mas marami ng best actor si Ipe kaysa sa kanya 27 best actor na si Ipe. Kaba? Nagsasasabi nito ni Bongbong. Diretso. Kung kikilatisin natin, pagkikilatisin natin ng isa't isa ang ating mga kandidato, napakatingkad po, napakaganda po, at napakatibay ang kanilang kakayahan. Nakita mo si Tito Soto, tinan mo tsura. Puta, banas na sa'yo si Tito, ang dami mo daw sinasabi. Wala ka naman daw kwentang speaker. Ayun o, si Erich, ang lungkot na o. Si Bong Revilla, sabi ni Bong Revilla, putang ina, dapat lumayas na ako dito. Tangina, nadadamay ako sa kupal na ito. Ayan o, si Erich, putya, si Benhar Abalos, sabi ni Benhar, putang ina. Talo na naman ako, ilang beses na ako natatalo. Walang hiya naman talaga o. Sila po ang mga pambato natin at sila ay magdadala ng pagbabago. Sila ang magdadala. No, ano ba talaga? Putang ina, magdadala, magbabago, magdadala. Ano ba talaga, Bongbong kasi? Ba't ba kasi pinahihirapan mo sarili mo? Ano yung totoo? Yung totoo, ulitin natin. At sila ay magdadala ng pagbabago. Sila ang magdadala ng kapayapaan. Ano ba talaga? Putang ina, magdadala ba ng pagbabago, ng kapayapaan? Puta, paano magdadala ng kapayapaan niya? Puro katarantaduhan ginagawa mo. Puros kabulastog ang kahayupan yung ginagawa mo. Puros sama ng loob yung lumalabas sa bibig mo. Walang kapayapaan sa ganyan, Bongbong. Dito sa Pilipinas. Ngayon, pinagsama-sama natin ngayon. Yun, lahat itong napakagaling na mga kandidato para sa Senado. Na magaling na magnanakaw. O magaling na ay nakaka-impress talaga ang kanilang pinagsama-samang lakas. Dahil po, unang-una, tignan po natin ang ating mga kandidato. 8 po sa kandidato natin ay naging senador na. 8 na naging senador na wala silbi. Ibig sabihin, wag na natin bigyan ulit ng pagkakataon. Naging senador na, wala naman nagawa.
O, wag na nating bigyan ulit ng panibagong panahon para makapangulimbat pa yung mga yan. Bago na ang bagong Pilipinas nga, dapat bago. Sa lahat naman ng bagong Pilipinas, puro luma naman yung kandidato mo. Yung nyo pa lang slogan nyo pa lang fake news na Slogan nyo pa lang, kabobohan na Bagong Pilipinas, tas lumang kandidato. Paano magkakaroon ng bagong Pilipinas sa mga lumang kandidato? Bongbong, kung talagang gusto mo ng bagong Pilipinas, bagong kandidato yung mga ikampanya mo. Hindi yung mga luma. Nandito po, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid. Ang ina, lulungkot na nila. Puta, si Pacquiao. Sabi ni Pacquiao, putang ina to, magnanakaw to Magnanakaw to, nagmamartial law to Tapos, ba't ba nandito ako? Alam mo kung bakit, Manny? Ang ina, kasi wala kang paninindigan. Si Lito Lapid, pucha, inaantok na Sabi ni Lito Lapid, tangina, nabisto yung anak ko Nabisto yung anak kong miyembro ng sindikato ni Reysa Ontiveros gumaganon si Tolentino naman, sabi niya. Pucha, kita mo yung damit ni Tolentino, isang blue, yung kalahati, pula. Yan yung personality niya political butterfly yan Pero itong mga babae, bayanan natin yan. Si Abby Binay, bayaan nyo na yan. Mas maputi naman ng konti kay mas maputi naman to ng konti kaysa kay sa ate niya na yung sino ba yun? Yung Binay na mukhang anino. At saka ito si Camille, bayaan nyo na si Camille. Maganda naman si Camille. Respeto na natin yung mga babae. Ito na ng mga lalaking mga kumag na to. Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Naku naman. Si Amy gumagano'n pa. Baka magkakulani ka sa sobrang kamanggahan mo Tanga na, taas ka ng taas ng kilikili mo. Amy Marcos, baka huling peace sign mo na yan diretso. Napakaganda ng pati ang mga record nila at makikita naman ninyo. Pagka unang araw pa lang, na sila'y uupo. Pag pangit. Yan din ang sinabi mo doon, tas hindi mo pa ma-perfect. Hindi na mag-OJT. Tapos lukluk sila sa Senado, unang araw pa lang, pag naluklok yung mga yan, magnanakaw kagad yan, hindi na mag-OJT yan. Hindi na yan mahihiya. Sa tagal ng senador ng mga yan, alam na nila kung paano magnakaw. Ayan, pag upo pa lang nila, magnanakaw lahat yan. Tulad yan, si Lacson. Yan ang author ng certification, ng liquidation by certification. Ayan, yan ang mga alagad mo. Si Lacson na author ng liquidation by certification, kaya yung mga congressman nagsiyamanan. Yung mga senador nagsiyamanan. Dahil dyan sa gagaling-galingan ni Lacson, talagang hindi na yan mag-OJT. Pag upo niyan, pucha, mangungulimbat kagad yan. araw pa lang, hindi na po sila mag-OJT. Alam na nila ang trabaho. Alam na nila ang gagawin nila. Alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan. At alam nila kung paanong gawin para bigyan ng kaunting tulong ang lahat ng ating kababayan. Putang ina niyan. Tarantado ka talaga, Bongbong. Narinig niyo sinabi nung gago? Yan daw mga yan, hindi na daw mag-OJT. Pag upo pa lang daw niyan, alam na daw nila ang gagawin. Bibigyan lang ng kaunting tulong ang mga Pilipino. Palakpakan. Tarantado. Gunggong, Judas Barabas Hestas ka talaga. Utang ina, hindi kailangan ng Pilipino ng konting tulong. Ang kailangan ng Pilipino, malaking tulong. Bongbong, gaano ka ba katanga talaga? Tangina, Bongbong, siguro pinaglihi ka sa lapis. Walang utak, lapis lang. Siguro nung pinagbubuntis ka ni Imelda, ang kinain ni Imelda puros atay. Atay lang, walang utak. Tangina, saan ka makakita? Magagaling daw yung senador niya at pag nanalo, maliit na tulong lang ibibigay sa Pilipino. Ayan, lumabas na naman sa bibig ng hayop. Yan ang sinasabi ko eh. Ulitin natin ha, huling-huli ka sa akto. Diretso. Nila ang problema na hinaharap. OJT, alam na nila ang trabaho.
alam na nila ang gagawin nila. Alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan at alam nila kung paanong gawin para bigyan ng kaunting tulong ang lahat ng ating kababayan. Utangin na mo, tapos na boxing. Tapos na boxing, Bongbong. Punyemas ka. Ang galing-galing mo talaga. Utangin na ka. Yung mga kandidato mo, konting tulong lang pala ang ibibigay nila. Bakit pa natin iboboto yan? Abay, tanga. Utangin na ka talaga, Bongbong. Kahit kailan ka talaga. Oo, wala kang kupas sa kabobohan. Ulitin natin. Ulitin natin, ha. Galing ito sa bibig ni Bongbong Marcos na yung mga kandidato niya mga walang kwenta. Kasi konti lang daw ang tulong na ibibigay sa mga Pilipino. Ba't nyo pa iboboto yan? O, sige, diretso. Hinaharap ng ating mga kababayan at alam nila kung paanong gawin para bigyan ng kaunting tulong ang lahat ng ating kababayan. 7 naman. Tangina mo, Bongbong, tanga ka talaga. Alam mo, Bongbong, sa lahat ng speaker, ikaw yung pinakatanga. Tangina ka, ewan ko sa'yo kung pinapahamak mo talaga yung mga kandidato mo. Pahamak ka talaga. Oh, sobrang pahamak mo. Talaga naman, Diyos ko po. Oh, eto, pakinggan mo ang sasabihin ni Senator Bato. So ayun mga bossing, plain and simple. Ito lang ang masasabi natin mga bossing. Dito kay Bongbong Marcos, wala talaga siyang plano sa Pilipinas. Yung mga kandidato niya, wala talagang plano sa Pilipinas mga boss. Yung mga kandidato niya, puros mga kabubuhan lang talaga. Mantakin mo ang tulong na ibibigay nila. Ang tulong na ibibigay nila, konti lang. Eh bakit pa natin iboboto yung mga kokonti lang ang tulong na ibibigay? O, pakinggan naman natin itong mga sasabihin ng mga kasama niya. O, kung ano yung mga sasabihin tungkol sa mga pinagsasasabi niya. No, so I don't see anything wrong with that. Kanina sinabi, sabi nito ni Abalos, none of them are concerned. Ano ba yung sinabi niya? No, so I don't see anything. And none of us are against extrajudicial killing. None of them are against extrajudicial killings. Wala daw sa kanila ang galit sa extrajudicial killing. Tapos kanina naman, sabi naman ni Bongbong, itong mga kandidato niya, alam na daw ang gagawin sa Pilipinas, magbibigay lang ng konting tulong. Putang ina niyan. Boboto pa nating mga hayop na yan, magbibigay lang pala ng mga konting tulong yan. O, eto naman ang sinabi ni Tulpo. More on performance-based. That's yun po ang napag-usapan po namin. Performance-based? Tangina mo, bakit? Nagsasayaw ka ba? Kumakanta ka ba? Anong performance ang sinasabi mo? Tarantado, wala ka pa napapatunayan. Saglit ka palang naging DSWD secretary, wala kang silbi. Pagkatapos no, naging congressman ka na, putang ina, ang ginawa nyo lang ni Romualdez, humawak ng itlog sa palengke. Anong sinasabi mong performance-based? Diretso. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Oh, you don't like negative publicity, pero si Bongbong kung ano-ano sinasabi. You do not like negative publicity, pero si Bongbong panay ang atake sa kabila. Putang ina nyo, mga manloloko kayo. Paano nakukuha nyo magsinungaling ng ganyan harap-harapan? If you do not like negative publicity, talk to Bongbong. Sabi mo, Bong, umalis ka na. At tulog ka na lang, putang ina, kasi ba't sumasama ka pa sa kampanya? Ayaw nyo naman pala ng negative publicity. Kung ayaw nyo ng negative publicity, bakit hinayaan nyo magsalita ng mga suka-suka? Yang ninyo, maglabas kayo ng plataforma, ng pangako, ng mga bills na gagawin nyo.
At saka ilagay nyo kung paano nyo gagawin, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy na merong 70 bills at doon yung bills na yun organized. Alam niya kung paano niya atakihin. Nandiyan yung current bill, ano yung improvement, ano yung gagawin, saan kukunin yung pera. Comprehensive, hindi yung puro salita. Kumambyo naman ang ilang senatorial candidates sa paglalatag ng mga local project para sa Iloilo. Ang re-electionist na si Senator Francis Tolentino, target gawing medical tourism hub ang probinsya. Dapat mapalakas po yung mga medical schools dito. Asus! Tangin na ka eh. 6 na taong ka naging senador, di mo naisip yan. Di sana meron kang bill na ginawa para dyan. Ngayon mo palang iniisip kung kailan tatakbo ka ulit. Anak ng tinapay ka, oh. Sa Iloilo. Ang sinasabi nila Ayan na, puta pag nagsisinungaling, nasasamid. Tinan mo, nasamid. Yan ang sinasabi ko kay Tol. Tol, kasi masyado ka kasing traidor eh. Oo, hindi mo na alam kung anong sasabihin mo. Hindi mo alam kung dilawang ka, pulahan ka, kung Duterte ka. Hindi mo na alam. Kaya yan, nasasamid-samid ka na. magagaling yung doktor nyo rito. Dapat pasyalan na ito gaya ng Singapore o Thailand. Wow, Singapore, Thailand. Tanga na walang magnanakaw dun. Walang magnanakaw dun. Dito lang marami. Oh, ito si Camille. Si Camille naman. Sige, pakinggan natin si Camille. Bagong edukasyon naman ang ipinresenta ni Representative Camille Villar. Tapos marami ng kurso, for example, AI, or marami ng kurso na perhaps 10 or 20 years ago we didn't have, but we need now. And what's very important is that we make all of our graduates competitive. Pwede naman. Pwede naman. Maganda naman yung sinabi. Naniniwala naman ako. Puta to si Abby, walang plano yan. Pag tinanong mo si Abby, walang plano yan. Ang plano yun, awayin lang mga Cayetano. Sige, Pacquiao, anong gusto mong gawin sa Pilipinas? O sige, mahal-mahal ng relos mo. Anong gusto mong gawin sa Pilipinas? Dating Senador Manny Pacquiao, maliliit na negosyo sa bawat probinsya ang pambawi sa ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Kasi dito sa bansa natin, 99% ang small medium enterprises. So including na micro, small medium enterprises. At kung hindi natin yan sila tutulungan, hindi natin palakasin yan. Paano? Paano mo tutulungan? Paano mo papalakasin? Imposible na magkaroon tayo ng makarecover kagad tayo economically. Utangin na mo, wala ka naman alam sa ekonomiya. Mag-boxing ka na lang, pinagsasasabi mo. Gago, paano mo tutulungan yung mga MSME? Na mga paano? Tayo na, hindi mo mas alam. Ako na magsasabi, ease of doing business. Tanggalin nyo yung red tape. Putang ina, sari-sari store lang, ang daming permit. May mayor's permit na, may barangay permit pa. Kung ano-anong clearance ang kinukuha. Tanggalin nyo yun. Yung sasasabi nyo. Pucha, may mga ganyan ka pa, Pacquiao. Nakita nyo ba, panahon ni Bongbong, dinidemolish yung mga nagtitindang mga maliliit na mga tindero? Tinatanggal sa kalsada, inaagaw ng mga sidewalk clearing yung mga negosyo nila. Si Pacquiao, sinungaling din eh. Presenting benepisyo para sa O barangay ito naman, ano naman? officials naman ang priority project ni Mayor Abby Binay. Mabigyan na ng sweldo yung ating mga barangay officials rather than honorarium lang yung nakukuha nila. Maganda yan. Hindi, ito ang maganda kasi kapag ikaw ay mayor. Yan ang maganda kapag ikaw ay galing sa executive. Executive kasi ang mayor. In fairness dito kay Abby Binay, ha? In fairness dito kay Abby Binay, mas matalino to kaysa dun sa isang ate niya. Kasi abogado naman to. So, tama yun. Actually, yan din ang gustong gawin ni Ben Tulfo eh. Ang problema sa barangay, walang mga sweldo, honoraryo lang. Tapos, yung mga barangay chairman, ang tagal-tagal na magiging mga barangay chairman, pag napalitan sila, wala na. Ni wala silang natatanggap na benepisyo galing sa gobyerno. Dapat naman meron. Halimbawa, 15 years na naging kapitan. Dapat naman may natatanggap yan sa DILG, sa GSIS, mga ganyan. Dapat may mga pensyon naman na natatanggap yung mga ganyan. Lalong-lalo na yung mga tumagal ng tanod, tumagal ng kagawad, tumagal ng... Dapat meron. So ito rin ang maganda sa sinasabi ni Abby Binay. Pero wag niyo iboto yan. Wag niyo iboto basta kay Marcos. Kasi magagaling lang mga akuma nga yan. Ano nga asahan mo sa mga taong ganito? Yung pinuno nila, sinungaling.
O hindi ba? So kung sinungaling yung pinuno, etong mga nagsasalita, mga sinungaling din. Puro pangako yan. Oo, walang mga gagawin niyang mga yan. Kasi parang si Bongbong lang din yan. 20 pesos na kilo ng bigas, Uniteam. Itutuloy yung war on drugs ni PRD. Itutuloy yung mga bill. Wala, kahit isang natupad. O, diretso. Hindi naman dumalo sa press con si Senadora O, hindi dumalo si Aimee kasi putang ina nagkaroon daw ng kulani sa kilikili, kakataas ng kamay. Oo, sa sobrang ano daw nito. Sa sobrang manggagamit nito, ayan na daw, tinubuan na daw ng kulani sa kilikili. ni Marcos at Pia Cayetano, maging ang mga re-electionists na sina Lito Lapid at Bong Revilla. O, si Lito Lapid, hindi rin nagpunta. Wala naman siyang sasabihin eh. Pag tinanong mo siya, Lito Lapid, anong plataforma mo? Wala. Putang ina nyo. Tagal-tagal ko ng senador, wala naman akong ginagawa. Ngayon nyo pa ako hahanapan ng plataforma. Kaya talagang hindi atin yan si Lito Lapid. Usapang plataforma yun eh. Usapang anong gagawin mo. O anong gagawin ni Lito Lapid? Matagal na siyang nandiyan dyan, wala namang ginagawa yan. Tapos ngayon, nahanapan mo ng gagawin. Loko-loko, di nabisto siya. Ito naman si Bong Revilla. O yan, busy siyang mamigay ng mga ayuda eh. Pero si Revilla nagsagawa ng motorcade sa buong syudad. Tangina, nag-motorcade na lang siya mag-isa. Sabi niya, motorcade na lang ako. Putangin na to si Bongbong, sweetik. Malas eh. Hindi man sumayaw, may depensa naman siya sa mga nagsasabing budots lang daw ang ambag niya sa Senado. Out of 2,000. Hindi, ito ako, naniniwala naman ako kay Bong Revilla na marami tong batas na ipinatupad sa tagal ba naman? Tagal ba naman naging ano niyan? Sa tagal ba naman na naging senador niyan? Marami nang nagawang batas yan. Pero wag niyong iboboto yan. Wag niyo iboboto. Bakit? Kasi nga, nandoon siya sa team ng mga kawatan eh. Nasa team siya ng mga magnanakaw. Kahit anong tinumo na tao, kung ang pinuno nyo magnanakaw, ganun ka na rin. Kaya hindi natin to iboboto mga boss. Wag. Kasi pag binoto nyo to, wag natin bastusin na si Bong Revilla, ganito, ganyan, walang alam. Matagal na rin naman tong naninilbihan at may mga napatunayan na rin naman to. Pero dahil tumatakbo siya under sa team ni Marcos at ayaw na natin sa kasinungalingan ni Marcos, wag na rin nating iboto to. Ganun na lang. Na na-file ko, 343 batas na ngayon. Yun, nagbudot si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudot sa tayong lahat. Target ng koalisyon na malandslide ang boto ng higit 1.6 million Ilonggo voters. Nagbabalita mula sa frontline. Ayun, palakpakan. O, kita nyo naman, di ba? O, paano ka maniniwala dito sa mga ganitong klase ng mga politiko? Mga walang silbi sa buhay, katulad ng kanilang amo na si Bongbong Marcos. Hindi, ito lang kasi yan mga boss ha. Matagal na tong mga to nandiyan dyan. Si Soto, si Lacson, si Revilla. Ang tagal na nila na nandiyan dyan mga bossing. Ang tagal na nilang mga senador. Magbigyan naman natin, wala naman nagbago sa bayang Pilipinas. Okay, ang daming nagawa ni Bong Revilla na batas. 300. Pero tanungin mo siya, ano doon sa 300 na batas na ginawa niya, ilan doon yung nagpayaman na sa mga Pilipino? Hindi natin alam. Oo, so hindi naman porket marami kang ginawang batas, may silbi ka na. Oo, pero ang importante kasi, simula nung naging senador ka at gumagawa ka ng batas, ilan na ba yung batas na ginawa mo para sa mga mahihirap na Pilipino para maging first world country tayo? Ano na ba yung efforts na ginawa ninyo para talagang mapaunlad ang Pilipinas? Hindi ba? Sa mga senador na yan, tanungin niyo, ang tagal-tagal na nila, yumaman na ba Pilipinas? Nagkaroon na ba tayo ng ano? Nagkaroon na ba tayo dito ng buhay na masasabi nating maalwan talaga, ng buhay na magaan, ng buhay na masarap, ng buhay na masaya? Wala, hanggang ngayon third world country pa din tayo. Hanggang ngayon 70% ng Pilipino mahirap. Hanggang ngayon ang mahal pa rin ng tuition fee, ang mahal ng presyo ng bilihin. Hanggang ngayon mas advanced na po yung ibang bayan sa atin, mas advanced na yung ibang bansa sa atin. Yung dating Cambodia, nasa baba natin. Ngayon, mas magaling na sa atin. Ultimong Timor-Leste nga. May mga party na may mga ginagawa ng Timor-Leste na hindi pa natin ginagawa. Mga taga dyan sa South Africa. Marami ng mga South African countries ang ano na ngayon, gumagawa na ngayon ng mga trend nila. O tayo, anong ginagawa natin? Ilan trend meron tayo? Utangin na, PNR na lang meron, sinara pa.
Sigurado ko yung subway project ni PRD, ipahihinto rin ito ni Bongbong yan. Pahihinto niya yan kasi ganun din ang ginawa ni Cory. Ayaw ni Bongbong na mabigyan ng credit ito si Duterte. Kaya lahat ng mga magagandang ginawa ni Duterte, sinisira niya. Ganun ang style ng mga hayop na yan. So bago na tayo, doon na tayo sa mga bagong kandidato. Kasi yung mga bagong kandidato, magpapasikat yan. Yung mga bagong kandidato, mga ganado yan. Hindi katulad nitong mga hinayupak na ito na ang tagal-tagal na nilang mga senador, wala namang nabago sa bayan nating Pilipinas. Naghirap pa nga lalo eh. Sa tuwing merong expose ng mga kurakot, laging nandiyan yung mga pangalan nila. O kaya ngayon, maglagay tayo ng mga bagong kandidato na bukod sa magsasalba kay VP Sara sa impeachment, ay sigurado ako na magtatrabaho talaga para sa Pilipino. So PDP laban tayo. Pastor Apollo Kibuloy, Jimmy Bondoc, Marcoleta, Bongo, Bato de la Rosa, Philip Salvador, Hinlo, si Vic Rodriguez, sino pa yung isa? Yung taga Ilocos. Lahat yan. At dyan sa mga lugar ninyo, iilan na lang yung PDP laban. Yung mga mayor, konsihal, congressman, dyan sa mga lugar ninyo, iboto po ninyo yung mga PDP. Dahil kung hindi PDP, sigurado magdanakaw yan. Lagi niyong tatandaan, pag hindi PDP, magdanakaw. Pag PDP, Duterte yan, tatak Duterte, trabahong Duterte, sigurado matino yan. Okay? Mabuhay kayo mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana ay kayo ay laging manood. Maraming salamat sa inyong sa inyong mga panonood mga bossing, at mabuhay kayo, at sana ay mag-like kayo at mag-share.